in any instance. Dahil ibig sabihin, very tense ka. Tignan mo ako pag nasa impeachment trial kami, naka-clench ang fist ko. Kasi gusto ko na talagang tamaan yung mga nagsasalita eh. At pag nag-interview ka, pag dumating na kayo sa puntong yon, magtanong ka, feel free, ang tungkol sa sweldo. Pag mukhang interesado na pala siya, na baka ikaw ang piliin nila, magtanong ka, huwag kang mahiya kung ano ang sweldo mo at iba pang allowances mo. Ngayon, huwag ka namang, wala ka nang imik, sagot ka lang ang sagot. Kung hindi, magtanong ka rin sarili mo. Ano ba ang mga working conditions dito? Ano ba ang mga terms and conditions of employment? Saka sabihin mo, nag-graduate ka sa University of Rizal. Nag-graduate ako sa University of Rizal at ang aming commencement speech ay si Dr. Miriam Defensor Santiago. Pag may gusto ka pang itanong, siya na ang tanongin mo. Kasi hanga ako sa mga kamukha ninyo. Pero ang hirap ninyo para lang makagraduate sa college, nagpersige pa rin kayo. At nakuha niyo ang simpatsya ng inyong pamilya at yung mga kamag-anak. Lalo na ng pamilyang Inares dito sa Rizal na gusto talagang palawakin itong University of Rizal system. Si Governor Casimiro Tito Inares Jr., si Governor Nina Inares, at itong present na governor, si Governor Casimiro Jun Inares III, na siyang doktor. Kaya maswerte kayo dahil tinulungan nyo ang swerte ninyo, sarili nyo. That's the way of life. Life is like that. Life, as I've said many times, is very messy. Hindi orderly ang buhay eh. Hindi na basta ginawa mo ang tama, palagi kang tagumpay. Dahil meron talagang maninira sa iyo, meron talagang magbabalakid sa iyo, merong naiinis, nakita ka lang, inis na sila kaagad. That is the way of life. Be confident in yourself. You're a graduate of University of Rizal. This university has produced a number of board top-notchers. You belong to this group. Very soon, I'm very sure that like my own alma mater, the University of the Philippines system, the University of Rizal system in the very near future will become a great university. Ngayon, pagkausap mo nag-interview sa iyo, maintain eye contact. Tingnan mo ang mata niya. Hindi ba sa impeachment, sinabihan ko, ang isang testigo na sa tingin ko ay nagsisinungaling, look me in the eye. Hindi niya ako matingnan ng diretso kasi hindi totoong sasabi niya eh. Kaya, pag in-interview ka, tingnan mo sa mata ang kausap mo. Huwag mo namang tingnan ng masama. Or wag mo naman tingnan ng malinamnam. Kung hindi, just give him a straightforward look, ganon. Yung pang hindi ka naman nahihiya. Kasi kung mahihain ka, baka ayaw nila yung ganon. Isip nila, wala kang initiative. And I told you, do not fidget. Pero bang parang hindi mo intindihan gagawin mo? Just put yourself very calmly in place and stay very calm. Ngayon, ang kailangan lang sa buhay, dahil hindi naman ako pinanganak na mayaman eh. Ang tatay ko naging judge, ang nanay ko naging dean, pero 7 kami na mga anak nila. Kaya hirap kami. Kami lahat graduate ng public schools. At hirap pa kami magbayad ng tuition namin kung minsan. Yan ang naalala ko. Pero, believe ako sa sarili ko dahil sa tingin ko, napakaganda ng edukasyon na nakuha ko. Hindi naman ako mayaman kamukha ng iba. Hindi naman ako kasing ganda ng iba. Kung hindi, meron akong pagkakataon at ginawa ko ang lahat na makayanan ko, nag-graduate ako sa magandang universidad. Kayo din, you have graduated from a very promising university school system. And your future is very, very bright, considering the president that has been set by all the board top-notchers. Kaya kailangan, believe kayo sa sarili nyo, and you have reason to be. So today, when you come home, or just before you leave, kiss your professors. You owe your education to them.
Nag-eskwela na ako sa Amerika at sa Europa. Sa tingin ko, wala naman silang lamang sa aking mga profesor ng public school. I went to a public elementary school, a public high school. I went to UP, which as you know is a state university, just like University of Rizal. So we owe our entire present and our entire future to our teachers. Maski yung mga terror teachers, halika na lang ninyo, pasensyahin ninyo. Mamaya pag-uwi ninyo, lalo na sa magulang ninyo, halika ninyo, yakapin ninyo. You owe your lives to your family and to your relatives. In the natural order of events, mamamatay silang maaga sa iyo. So they will leave a big footprint in your hearts. You owe them the entire love and affection of a person who has been able to succeed because of the prayers and the love of his own family. Ganon ang gawin ninyo, kailanman huwag niyong kalimutan. Ngayon ay malungkot din na araw dahil magpapaalam na kayo sa mga classmates ninyo. Ang sarap-sarap ng buhay, maski hirap ka sa pera, ang sarap ng buhay ng college student. Pero ngayon, maghihiwalay na kayo, hindi natin intindi. Yung iba sa inyo, mag-aasawa na. Ay, so sayang sana. Huwag na lang kayo mag-asawa kung pwede. Pero kung hindi natin mapigilan, adi, mag-asawa ka. Wala namang batas. Hindi ka pwedeng mag-asawa. Iba sa inyo mag-asawa na. Iba sa inyo magma-master's degree. Iba sa inyo pupunta abroad. Kung ano-anong maaabot ninyo. So this is also a day of sadness at leaving some of your best friends in life. This is a day of very, very mixed emotions. Maraming emotions ang dadaan sa ulo mo. Kay masaya ka, dahil graduate ka na, kay malungkot ka, dahil iwanan mo na ang mga college friends mo, kay excited ka, dahil hindi mo alam kung anong dadalhin ng kinabukasan para sa iyo. Ito lang ang gusto kong iwan sa inyo. Believe in yourselves. Believe in your country. Believe in your government. Maraming gustong umalis na ako sa ating bansa at pumunta na ako doon sa International Criminal Court. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila ako dito dahil may skandalo ako palagi. Ina-skandalo ko sila pag natuklasan kong nagnakaw sila ng pera ng gobyerno. Sana maraming pera ang ating gobyerno, pero nanakaw nitong mga nag-lecture. Nakala mo kung sino. Kung sino pinakaingay sa kanila, yun ang pinakamalaking magnanakaw sa ating bansa. Kaya, kailanman, huwag niyong kalimutan ang tinuro sa inyo sa high school. At ito na rin ang katapusan ng aking pagsasalita ngayon. I'm going to recite to you the poem that is very popular in high school. It's called Invictus, meaning to say, never surrender, never defeated. Invictus means you're always a victor in whatever struggle you engage in. Invictus. Out of the night that covers me, black as the pole, black as the night from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade. And yet, the menace of the years find and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Class of 2012, prove to the Philippines that you are the captain of your soul. Prove that you are a Filipino. Prove that you are worthy of graduating from the great University of Rizal system. Congratulations.